another video, another new loan app. I think itong isi-share ko sa inyo guys, no? Kasi nga po, paulit-ulit talaga siya sa aking feed at nakikita ko yung mga ads niya, mapa YouTube, mapa IG, mapa Facebook, mapa TikTok, nakikita ko siya. Which is itong si Load Cash. Loan app pala siya guys. Kasi ang tagal ko na rin talagang nakikita to, hindi ko pinapansin. Kasi akala ko, yung alam mo yung mga pang load or yung mga games na ganon. Kasi Load Cash sabi ko, baka namimigay ito ng mga load. Ganon yung naisip ko. Which is nakita ko na naman kasi guys, nakalagay dito, trusted online loan. Wow. Fast peso cash loan daw siya. And then meron siyang loan amount, meron din siyang repayment term. Sabi ko, loan app talaga pala ito. So, kinlik ko itong install now to confirm kung loan app ba talaga siya. Which is, nag-direct ako agad sa Google Play Store. At nakalagay dito, no, kasi kahit bago lang siya, meron na siyang maraming reviews at madami na rin nakapag-download. Sabi ko, bago ba talaga tong loan app na ito? So, tinignan ko yung kanyang ads dito sa Google Play Store at nakalagay nga po dito, Fast Cash Online, na nagpapautang daw siya ng up to 50,000 pesos. So, diba, loan app siya, guys. And then, tinignan ko rin yung app details niya. Nakalagay dito na under daw siya kay Uclase Information Technology Corporation na mukhang hindi naman lending corporation ito, ano. Well, anyways, tinignan ko sa app details niya. At nakita ko na under pala siya kay Copperstone Lending. Na yun yung may SEC registration, which is, tinignan ko sa SEC website, guys, nandun siya. Legit, nakaregister siya actively sa list of recorded online lending platform sa SEC website. Well, kung makikita nyo rin dyan, ano, familiar na familiar sa inyo yung ibang mga loan app ng mga kapatid niya, like ni Pesa Buffet, ni Mocha Mocha, ni Quickla, and many more. Well, kapatid nila si Load Cash. Well, anyways, familiar sa akin yung logo. Hindi ko alam kung ito si Ulend or si Pera Lend na na-feature na rin natin. So, let me know ha sa comment section. Baka ito din yun. Well, FYI pala, baka merong magtanong na naman sa inyo dyan about Copperstone. Na alam ko po, may revocation order po ito, I think, last year or early last year po ata, or last 2024. Basta 2024 to 2025, meron siyang revocation order, which is naka-note po sa SEC website na lifted daw po yun by last year. So, kaya nga po siya nakabalik sa SEC website. Guys, hindi ko siya pinagtatanggol, no? Binibigay ko lang sa inyo yung information na kailangan nyo malaman kasi yes, aware ako na na-revoke to, which is nakabalik siya. Which is hindi ko alam, ano na naman yung o-offer niya sa atin ngayon, kung legit na ba talaga siya this time. Kaya nga po, no, if you are new at encounter nyo siya, at alam ko, nandito ka para alamin mo kung legit ba or kung ano yung proseso ng kanilang application, kung nakakautang ba talaga, stay tuned and keep watching. Huwag mo nang i-download, panoorin po muna yung buong proseso para aware ka. Well, anyways, disclaimer lang muna tayo na this video is not sponsored of course and this is based on my personal experience lang po since nakita ko siya dito at gusto ko siyang i-share sa inyo kasi available siya sa public. Baka kasi ma-encounter nyo siya, at least may idea na kayo. And by the way, if you are new to my channel po, nagra-review po tayo ng different loan apps, online loan services that we can download online, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan to mismo. Nagbibigay po tayo dito ng tamang expectation, legit tips, reviews, recommendation, and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung makita mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this new loan app, no, na si Load Cash. Since nagkaroon siya ng update last December 2025 lang din. Well, halata din naman na matagal na rin talaga tong loan app na ito kasi na-release siya by 2023. So, hindi ko alam kung ano ang atake niya ngayon. Well, anyways, dito sa pinaka-homepage niya nga po, nag-offer nga daw po siya ng up to 50,000 pesos. Meron po pala tayong kailangan i-agree dito like their privacy policy and terms of service po, no, that I need to agree kasi wala akong choice. So, okay po natin siya. So, anyways, I need to input my mobile phone number here. And then, magpapadala po sila agad ng OTP verification code. And then, i-enter lang din po natin yan. And then, this is followed by the basic information or the personal information na po. So, including dito yung ating address, permanent address, or email address, marital status. Well, yun lang yung kailangan nila. And then, dito sa baba is the other information po, which include the Facebook account. And, bloody naman, optional siya. Buti na lang naman, optional siya kasi ayaw natin mag-provide ng mga ganitong information. Lalo na kapag loan app. Well, after po nito is the ID information na po. So, for you to have an idea, guys, ito yung mga IDs po na kailangan po ni Load Cash loan app. So, ito yung mga yon. Ang dami, no? So, pipili lang tayo ng isa lang. And for me, I choose my PhilHealth ID lang po. So, pipicturean po natin yan right away, guys. And then, mag-auto-capture po pala yung mga details kapag pinicturean natin yung ating ID. Hindi na natin kailangan fill upan. I-check na lang po
po natin ito kung tama tong lahat ng nandito. And then after po niyan, this is followed by the facial recognition na po. Magsi-selfie lang po tayo dito. And then after po nito is nagre-require na po sila ng guarantors or co-makers. So, guarantors talaga yung term, no? Pag sinabing guarantors or co-makers kasi may participation nila, di ba? May signatories nila or what, or mga IDs nila. Pero dito kasi guys, lumalabas na character reference lang siya or contact reference lang po siya. Dalawa po yung hinihingi nila dito. Anyways, fill up pa natin to manually. Hindi siya magdadirect sa ating phone book list. So, mag-fill up tayo ng full name, mobile phone number nila. Well, after nito, credit limit is being calculated na po. So, mag-antay lang po tayo dito ng ilang sandali lang po para alam natin kung may offer po ba tayo or magkano yung offer nila sa atin. Anyways, don't worry, hindi naman siya auto-disbursement kasi wala pa tayong pinilapan na payment method. Ito pa lang yun, yung portion na yun. Pwede daw tayong mag-add while waiting. Well, paano kung mag-a-add niya ng payment method? Kung ang result nila sa akin is disburse failed. Magulo din siya, no? Bakit naman disburse failed? Wala pa nga tayong nakikitang loan amount, loan details po nila. Kung magkano yung offer nila sa atin. Disbursement agad. So, dito nakalagay po na after 7 days daw, pwede ako mag-try to apply po nito. Pero guys, lumalabas sa akin, no, na parang auto-rejection siya, no? Hindi ko alam kung merong na-approve sa inyo dito. Kasi bakit naman gano'n? Ang bilis ng pangyayari. Ganito agad, lumalabas na rejected ako or disapprove yung application ko. Wala pang nakikitang mga loan details, ha? Grabe naman sila ka-legit kung gano'n, di ba? Grabe sila kahigpit. Kasi rejected agad-agad dahil. Well, sayang na kasi gusto ko pa naman siyang i-try talaga para ma-share ko nga sa inyo. Kasi loan up nga naman talaga siya under kay Copperstone. Which is, grabe naman. Ang bilis naman ng pangyayari. Pati hindi niya kayo ng fairan. So, paano kayo makakapangutang yan? Ano, magkakolect lang kayo ng information? Medyo scary yung part na yun, ha? Na kinuha yung information natin. And then, i-reject din naman pala tayo. So, dito mo makikita, no, na hindi porket naka-registered sa SEC website is legit na. Kasi katulad nito, bakit hinahayaan ng SEC website yung mga ganito? Para pag kumalat yung information natin, di ba? Then knowing na SEC registered pa sila. So, sana lang talaga. Kasi nakita ko rin kasi yung mga nag-review dito sa Google Play Store na auto-reject din daw sila. And then, may mga magagandang mga reviews dito na parang scripted lang. Alam mo yung gano'n, na parang solicited talaga siya. Hinahanap yung totoong nakapag-loan talaga or na-offeran. And so, ito meron tayong nahanap na nakapangutang talaga, no? So, meron na siyang offer na 2,000 pesos. And then, ang fees na babayaran niya daw is 770 pesos. So, 1 week to pay or 7 days to pay siya. Ganon. So, ibig sabihin, kung may loan amount siya na 2,000, then ima-minus natin yung 770, ha? So, ang receipt niya na lang is 1,230 and then 1 week or 7 days to pay. Well, nung ilo-loan niya, loan not available at this time daw and then retry daw in 7 days. Buti nga siya, no? Nagpakita sa kanya yung loan offer, sa akin hindi eh. Pero at least may idea tayo, di ba? So, ibig sabihin nito, hindi siya buong matatanggap and pa 7 days to pay lang din ito. So, base yun ha sa nag-review sa Google Play Store. But anyways, if ever may nakatry sa inyo dito about kay Load Cash Loan App, pakicheck ka naman. Please, I need your cooperation para aware din po yung iba nating viewers before trying this loan app. Kasi mahirap na, no, na i-collect yung ating information na di ma-reject tayo. So, kaya nga po, no, binibigyan na tayo ng heads up. Binigay ko na sa inyo yung tamang expectation dito sa loan app na ito. It's up to you still kung gusto nyo pa rin siyang i-try. Pero pag-isipan nyo mabuti at magbasa-basa muna kayo ng mga review sa ibang mga channel or kung may nag-feature na ito na loan app reviewer, no. So, tingnan nyo kung may nakapag-try na before trying and basa din kayo dyan sa comment section para hindi tayo mapahamak dito. Well, don't worry, mag-update naman po ako sa inyo. Kaya dapat na nakasubscribe kayo at i-click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is-updated na notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!